Naisip mo na ba? Ano kaya ang itsura ng isang perfectong lungsod? I mean, isang lugar na wala talagang traffic, walang polusyon, wala yung lahat ng problemang kinakaharap natin sa araw-araw. Isipin mo nga, isang lugar na walang kahit anong korupsyon, walang krimen o sakit. Parang imposible, di ba? Pero, alam mo ba, ayon sa isang sinaunang teksto, mayroong ganitong klaseng lungsod. At hindi lang siya basta pangarap, inilalarawan ito bilang isang totoong destinasyon. Tingnan natin tong comparison na to. Sa kaliwa, pamilyar na pamilyar sa atin, di ba? Ang mundo natin. Polusyon, krimen, sakit, hanggang sa mga simpleng bagay na nakakainis tulad ng mga lubak sa kalsada. Tapos sa kanan, yung pangako ng bagong Jerusalem, isang lugar na sinasabing eksaktong kabaliktaran ng lahat ng paghihirap natin. So, para sa unang bahagi ng paglalakbay natin, alamin muna natin saan ba nanggaling itong pambihirang lungsod na to. Sino nga kaya ang arkitekto sa likod ng isang napaka-perfectong disenyo? Ito yung mahalagang punto. Ayon sa teksto, hindi raw ito isang alamat o fantasy lang. Inilalarawan nito bilang isang tunay, konkretong lugar na mismong Diyos ang nagdisenyo at nagtayo para sa mga naniniwala sa Kanya. So, nasaan to ngayon? Well, based sa aklat ng pahayag, itong banal na lungsod ay kasalukuyang nasa langit. At darating daw ang panahon na bababa ito at magiging bahagi ng isang binagong mundo. Interesting, di ba? Okay, ngayon, alam na natin kung saan ito nanggaling, silipin naman natin yung mismong arkitektura. Pag-usapan natin ang sukat at mga materyales ng lungsod na to at, maniwala ka sa akin, ang mga detalye talagang mind-blowing. Para lang magkaroon tayo ng idea sa scale nito, ang kabuuang sukat sa paligid niya ay 1,500 miles. Grabe! Para ma-imagine nyo, halos ganyan na yung layo mula sa dulo ng Luzon hanggang sa dulo ng Mindanao. At isang perpektong parisukat pa. Talagang colossal. At hindi lang yan, ha? Napapalibutan ito ng pader na may taas na 216 feet. Isipin mo, parang isang 20-story building yan at gawa pa sa purong batong jaspe. So hindi lang siya matibay, napakaganda pa. At ito pa yung mas nakakamangha. Yung pundasyon nito, 12 patong ng iba't ibang precious stones. Nandyan yung lahat ng kulay ng bahaghari, kaya sa malayo, ang itsura niya ay parang nakapatong sa isang bahaghari. Ang ganda nun? Akala mo tapos na? Pakinggan mo to. Yung 12 gate ng syudad, bawat isa gawa sa isang buong perlas. Isang perlas para sa isang gate. At yung pangunahing kalsada, purong ginto, pero sobrang dalisay na parang salamin daw sa sobrang linaw. Grabe. Ngayong humanga na tayo sa panlabas na anyo, pasukin naman natin. Ano nga bang klase ng buhay na sinasabing naghihintay sa mga makakatira dito? Ang pangako ay simple lang pero napakalalim. Isang buhay na wala ng kahit anong pagdurusa. Wala ng kamatayan, wala ng lungkot, wala ng sakit. Lahat ng pasakit na alam natin sa mundo, wala na, burado na. At itong pagbabago sinasabing total. Mga tao, ganap na malusog. Mga hayop, payapang magkakasama. Isipin mo, yung leon at tupa magkatabi. At yung buong mundo magiging isang malawak na hardin. Isang total restoration, kumbaga. So, eto yung isang tanong na madalas lumabas. Sa kabilang buhay ba, magiging mga multo lang tayo na palutang-lutang sa mga ulap? Ganun ba yon? Ang sagot, ayon sa ating pinagkukunan, ay isang malaking hindi. Ang mga maninirahan doon ay magkakaroon ng tunay na katawan, may laman at buto. Parang yung katawan ni Jesus noong siyang muling nabuhay. Ang pinagkaiba lang, ang mga katawang to ay eternal. Hindi natatanda, hindi na masasaktan, hindi na mamamatay. Matapos nating makita ang lahat ng to, yung ganda, yung pangako, natural lang na ang susunod na tanong sa isip natin ay, okay, paano ba makakarating dyan? Ano yung requirements para makapasok? Well, ayon sa pinag-aaralan natin, ang susi raw ay ang pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito raw yung nagbibigay ng lakas para mamuhay ng tama bilang paghahanda para sa isang lugar na ganap na malinis at walang kasalanan. At sa harap ng lahat ng ito, iniiwan tayo ng isang tanong para sa malalim na pagninilay. Lahat ba ng hirap at sakripisyo natin sa kasalukuyan ay sulit para sa kaluwalhatiang sinasabing naghihintay? Ang sagot, nasa bawat isa na sa atin yan.